Isa pong milestone na naman ang naabot ni Pi Network dahil ayon po sa pinakahuling ulat, umabot na raw sa 21,000 ang mga apps na gawa gamit ang kanilang Pi App Studio. Isang napakalaking numero or bilang na kung titignan mo parang napakabongga. Pero teka lang, may mga nagsasabi rin na baka wala raw silbi ang karamihan sa mga app na ito. Totoo nga kaya na marami pero walang kwenta? Kaya sa video na ito ay bubusisiin natin ang buong kwento sa likod ng 21,000 apps ni Pi Network. Legit nga ba ang development na ito? O baka naman isang malaking smoke screen lamang? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, unahin po muna natin ang malaking dahilan kung bakit umabot ng 21K ang mga apps sa platform ni Pi. Ayan, pero isara po muna natin ito. Ayan. Ito po ay dahil sa tinatawag nilang Pi App Studio. Isa po itong AI-assisted tool na nagbibigay daan sa mga ordinaryong Pi users na makagawa ng sarili nilang apps kahit wala silang experience sa pagko-coding. Ibig sabihin ay kahit hindi ka developer, pwede kang gumawa ng game, wellness chatbot o educational assistant. Ang kagandahan dito ay ginamitan nila ng AI-powered workflows. Kaya halos wala kang kailangang isulat na code. Isipin mo na lang, halos 7,600 chatbot apps at 14,100 custom apps ang nailathala gamit ang tool na ito. Ilan po sa mga halimbawa ng app ay ang Pitris. Isa po itong puzzle game. Meron ding Healthy Life na nagbibigay po ng wellness tips. At meron din tinatawag na Black Hole na para naman sa mga mahilig sa astronomy o yung mga astronomy lovers dyan. Kaya maganda, di ba? Pero may catch. Ayan. May mga duda sa kalidad ng mga Pi apps. Dito na po pumapasok ang mga tanong. Ayon mismo sa Pi Network, hindi nila nire-review or ina-approve ang mga app na ginagawa ng mga users. Ibig sabihin ay wala pong quality control. Ayan, uulitin ko, wala pong quality control ang mga apps na ito. Kaya kung may maglabas ng app na may mali-maling info, may bugs, or worse, may security risk, ay bahala ka sa buhay mo. Para sa iba, ito po ay isang red flag o nga't democratize ang app creation, pero kung wala pong standards or vetting, paano mo malalaman kung alin ang dapat pagkatiwalaan? Kaya maraming analyst ang nagsasabi na baka ang mga app na ito ay nagpapadami lang ng metrics pero hindi talaga nagbibigay ng totoong halaga sa ecosystem. Ngayon ay nakakatulong nga ba ang ecosystem directory staking? Ayan, pag-usapan naman po natin ang bagong ecosystem directory staking ni Pi Network. Ayan. Sa ganitong paraan ay ang ecosystem directory staking ay pwede pong i-stake ng mga pioneers ang kanilang mga Pi tokens para ma-boost ang visibility ng isang app. Parang boto po ito gamit ang pera. Kung gusto mong umangat sa listahan ang mga apps na ginawa mo, kailangan mong ilagay ang iyong sariling Pi token bilang suporta. Nito pong nakalipas na Pi 2-day celebration, ngayong taong 2025 ay umabot na raw sa 37.7 million na Pi tokens ang na-stake. At sa mga ito, 25 million tokens pa ang active. May halos 1,450 na apps
na nakatanggap ng suporta mula po sa 16,700 na unique na mga users. Ibig sabihin ay may mga taong willing mag-invest ng kanilang sariling Pi tokens para lang maipakita kung alin ang mga app na valuable para sa kanila. At ang tanong ay, sapat ba ito para maibalik ang tiwala ng market? Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa kalagayan ng presyo ni Pi. Ayan. Kahit pa maraming activities or aktibidad sa loob ng ecosystem ni Pi, hindi nito napigilan ang pagbaba ng presyo ng Pi token. Nitong mga nakaraang araw lamang ay bumagsak po si Pi mula sa mahigit 0.47 pababa sa 0.435. At kahit umangat po siya ng bahagya nitong July 18 to 19, ay bumalik pa rin ito sa bandang 0.45. Pero ngayon lang, yan, kacheck ko lamang po ngayon is bumalik na naman po siya sa presyong 0.47. Ayan, tumataas po siya. Kasi may bigla pong bumili na malaking whale kanina lamang. Ngayon ay ibig pong sabihin nito ay wala pa talagang solid na momentum na nagpapatibay sa presyo ni Pi. Ayan, napaka-volatile po niya. At ang mas nakaka-alarma pa rito ay ang price data ni Pi ay user supplied mula po sa CoinMarketCap. Wala pa po kasing official listing sa mga kilalang exchanges. Kaya para sa mga investors ay napakahirap pong husgahan kung reliable nga ba ang value ni Pi. Or sa madaling salita ay hindi natin masasabi kung ito talaga yung kanyang tunay na presyo. Yan, gaya nga ng sabi ng mga eksperto ay magkakaroon lamang ng tunay na presyo or value, yan, or madidefine lamang yung kanyang tunay na presyo kapag nagkaroon na ng listing sa mga malalaking exchanges katulad ni Binance at saka Coinbase. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga bagong app at saka features kung saan ay maraming traders ang nananatiling cautious. Kasi kung wala pong liquidity at hindi mo pa rin ma-withdraw ng maayos ang iyong Pi coin, ay paano kaya magiging valuable ito? Ayan. Ngayon ay para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ayan, ay isa pong balita ito na dapat po nating tutukan. Kasi una, kung isa ka po sa mga active pioneers, ay pwedeng exciting ito kasi makakagawa ka ng sarili mong app kahit hindi ka developer. Malaking bagay po ito, lalo na kung gusto mong magsimula sa crypto entrepreneurship. Pangalawa, kung ikaw naman ay naghihintay ng open mainnet at saka actual market value, dapat maging mapagmatsyag ka. Hindi po sapat ang dami ng apps kung hindi naman quality ang mga ito. Kailangan pa rin natin na makita ang real-world utility ni Pi at kung kailan talaga ito magiging spendable at tradable sa mga legit na mga exchanges. Ngayon, para po sa mga Pinoy na umaasa na may malaking balik or return dito ay Pi sa mga naipon nilang tokens, ito ang panahon para maging strategic po tayo. Bantayan po natin ang mga updates, sumali sa mga community decisions at iwasan po natin na magpadala agad sa hype. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pagdami po ng apps sa Pi Network ay magandang indikasyon na may community engagement at saka creative energy. Pero hindi ito sapat na basihan para sabihin natin na matagumpay na ang ecosystem. Ang tunay po na sukatan ng success ay kung nagkakaroon ng real value at sustainability utility si Pi sa labas ng kanyang sariling platform. Kung hindi ito maipapakita sa mga susunod na buwan, posibleng mawalan ng gana ang market. Ang gusto po nating makita ay hindi lang ang dami ng apps, kundi ang kalidad, integridad at transparency ng buong ecosystem. Hanggat hindi pa rin open ang mainnet, nananatiling tanong ang tunay na halaga
ni Picoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.